behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and the trial of public trust. Your principled stance, binula pa ako. Hello, isang mapagpalang araw po mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW at balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Isang mapagpalang araw o gabi po sa inyong kinaroonan mga minamahal kong kababayan. Big love shoutout po, kumusta po kayo dyan? Ha? So meron naman po akong meron naman po akong gustong itapik po ngayon. Yung isang congressman po, matapang na congressman ng Palawan. Mga minamahal kong kababayan. Grabe ito guys, no? Dito pa lamang po sa ating mga kaibigang DDE supporters po dyan. Sana dapat dito pa lang po ay basang-basa nyo na po ito. Isang congressman ng Palawan, ha? Ang biglang dumating po, naglakas loob na pumasok ng Senado para lang linawin ang ginawa ng 18 marites sa pag-involve sa kanyang pangalan sa mali-malita di umanong pera na natanggap niya o diniliver sa kanya kay Congressman Alvarez. Di ba? Ayon sa kanya, para, ang kinalabasan kasi nito guys, no? Paratang lang ang sa kanya. Pero walang katunayan. Totally denial po siya na talagang wala siyang tinanggap. Ika niya nga kawawa naman ang aking pamilya. Hinahanapan po ako kung nasaan na yung mali-malitang pera na yan. Di ba? Kaya po ako sumugo dito dahil gusto kong linawin. Gusto kong sana nga naabutan ko yung mga sundalo para matanong ko sa kanila kung sa akin ba mismo nila inabot yung mali-malitang pera na yan. Diba mga minamahal kong kababayan? Isa lamang po ito guys, no? Isa lamang po ito. Sa nagpapatunay guys na ang mga kwento ng ang paratang ng mga na ang paratang ng 18 marites na ito ay pawang walang katotohanan guys, no? Isang scripted. At marami pa di umano nga mga congressman ang gustong pumunta po sa Senado para rinawin po ang kanilang involvement. At ayon di umano dito kaya Congressman Alvarez, di ba? Nagkapangalan siya diyan sa affidavit ng 18 Marines na yan nung tinanggihan niya na ang endorsement ng pagpapa-impeach si Mike Defensor. Kaya Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nang tinanggihan niya ito na i-endorse kasi minisid siya nung Margaret ang pangalan. Na kung pwede daw, pinakiusapan siya na kung pwede ay siya mag-endorse na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kasong gusto nilang ikarga. Diba? Subalit, ang sagot po ng congressman ng Palawan na si Congressman Alvarez ay no. At automatic guys, ang sagot no. So kaya ang hinala niya po, kaya naisama ang pangalan niya dito sa affidavit ng 18 marites na ito dahil doon sa pagtanggi niya sa pag-endorse ng gusto nilang mangyari na i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba guys? Dito guys, mga kaibigan kong Duterte supporters, isa lang ito guys. Isa pa lang po ito. Marami pa pong lulutang dyan at magpapatunay na wala silang kinalaman, wala silang tinanggap na mali-malitang pera. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, ito puro lamang po ito. Puro gawang kwento lamang po ito ng 18 marites po na ito. Para sa 5 milyon na nakakontrata po sa kanila kay Mike Defensor. Diba? Tagang ginastusan, tagang pinuhunanan po ni Mike Defensor ito. Grabe mga minamahal kong kababayan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sana magising po tayo at lumabas ang katotohanan. Ang anuhin po natin dito, ang pangarapin po natin dito ay yung katotohanan lamang ang dapat manaig dito. Hindi yung gawa-gawang kwento. Salamat, Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Yung papanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita So, gano'n lang po kung maaari, wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka Kung wala ka dito, di mapupunta dito Saka
nandito Senator Marcolita, alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that meron ko akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Una nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sek, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Yes, of course. Baka pwede kayong magtanong, okay lang, mga 5 minutes, panik. I'm not taking much of your time. It's your right. Nakamit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako, kala paabutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay dahil wala man akong tinanggapin. Or, Actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. oh, At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Lord, for being here. wala man, kung malinis ang posisyon mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung congresswoman galing ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon na meron kayong, hindi ko man alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any questions? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan, Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pupunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-Philinvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, tagbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasukin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami nakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinaragdag yung pangalan niyo as USA hindi po totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Hindi ka po ba si Mike? Wala na. Nakaalis na. Mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin, pinaprint ko, kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po ako tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Ha? Ay, Tapusin ko na. pasensya na. And thank you very much.
study ko, Congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung, anong bahay, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala ko. Saan ba yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico's Horizon Oaks. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico, bakit? Wala nang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko lang sana, nabutan ko yung mga Marines para at least na sa akin pa yung talaga binigay yung pera. We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi, But what I wanted kailangan mo lang ako para what I want to assure yung cabinet at saka, yun nga, wala na. tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. Walang paralimitary kasi pupunta ako dito dahil we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malitan, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapiruhan. Di ba? Nagbibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name. Gumawa naman ako. Which is the process. Di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kalayan, nandito Thank you. lahat. Thank you. Next question. 2, 3 questions. Sige, Okay. salamat. Patawag na ako, Senator. Yes, opo. Sir. Salamat, salamat. Restaurant. Sir, just to clarify, Yes. ano po yung reason nyo at nung kasamahan niyo pa po iba sa na hindi po pumasok ng this last recess of this? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate. So ayan mga minamahal kong kababayan, maraming salamat po sa patuloy na support at panonood niyo po sa aking mga upload videos. Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayo palagi. God bless.